Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bawat isa sa atin ay may mga kwento. May madaling sabihin, mayroon namang mahirap pakawalan. Kagaya rin po ito na bawat tao ay may pagnanasa. Pagnanasa na maabot ang isang bagay o pangarap sa buhay na ito. Ngunit paano kung ang nagnanasa ay hindi kabilang sa mundo ng mga tao? Paano kung isa pala itong demonyo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig ng inyong programa na Papa Dudut Stories sa Spotify at sa YouTube. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Kaiser, 27 years old at taga Manila. Pero hindi ko na lamang sasabihin ang eksaktong kinakaroonan ko para sa aking privacy. Matagal-tagal nyo na rin akong taga-subaybay. Sa katunayan ay may mga isang taon na rin. Napaka-interesante kasi ng mga istorya ng katatakutan at mapadrama sa inyong channel na inyong tinatampok. Kaya naman nagka-interes ako at nakapag-subscribe. Simula noon ay regular na akong nakikinig sa inyo, lalo na pag bago matulog at tuwing weekend pampalipas ng oras. Dahil hindi naman ako lumalabas ng apartment maliban na lamang kung kinakailangan. Pero sa totoo lang, lahat ng bagay na pwede kong gawin online tulad ng pamimili ay ginagawa ko, maiwasan lamang ang paglabas ng inuupahan ko, Papa Dudut, para makihalubilo sa tao. Kung tatanungin nyo naman, ang trabaho ko ay isa kong virtual assistant. Pabor sa akin dahil work from home. Papa Dudut, na-diagnose ako na may social anxiety at depression. Nag-ugat ito mula sa mga karanasan ko noong kabataan ko na lakas loob kong ikukwento sa inyong programa. Ang totoo ay hindi madali sa akin ang desisyon na sumulat sa inyong channel. Ngunit alam ko na makakatulong ito sa aking mental health upang mabigyan na rin ng awareness at babalang mga tagapakinig natin. Ngayon pa lamang ay nagpapaalala na ako na may ilang bahagi ng aking kwento ang sensitibo. Magsisimulang lahat noong nasa high school pa lamang ako. Nakatira pa kami noon sa probinsya namin sa Mindanao, Papa Dudut. Neto na lamang din kasi ako napunta rito sa Maynila nung nag-decide akong bumukod na para na rin sa aking peace of mind. Marami po akong ups and downs na kinaya ko ng mag-isa. Pero doon na talaga nangyari ang pinakamalala kong pagkakalugmok. Kilala ko sa pamilya at lugar namin bilang masayahing bata. Nadala ko ang ugali na yon noong nagbinata na ako. Neto na lamang ako naging aloof sa tao, pero noong kabataan ko ay masasabi kong isang katerba ang mga kaibigan at barkada ko. Hindi rin ako mapili sa mga kakaibiganin, lalaki man o babae, bakla man o tomboy, o kahit na mas matanda sa akin ng ilang taon ay kaibigan ko.
Hindi ako matalino ngunit naging masikap ako sa pag-aaral at naging aktibo sa pagsali sa iba't ibang mga aktibidades ng eskwelahan namin. Kaya nga naging matunog ang pangalan ko dahil kilala rin ako ng mga guro ko. At isa na nga doon ang teacher ko sa science class na itago na lang natin sa pangalang Sir Cruz. Papadudot mabait si Sir Cruz, magiliw sa mga mag-aaral at matalino. Malinaw at maayos magturo at alam na alam ang subjects na itinuturo niya. Kung ilalarawan ko siya physically ay masasabi ko na naglalaro na siya sa edad na 45 ng mga panahong yon. May salamin sa mata. May katangkaran at kagwapuhang lalaki. May asawa at 2 anak na rin siya na nag-aaral din sa eskwelahan na pinapasukan ko. Ako ang palaging inaasahan at nauutusan ni Sir Cruz na mag-check ng mga test paper at magpa-photocopy noon para i-distribute sa klase namin. Bagaman hindi ako ang class president, mas tiwala siya sa akin kaya hindi rin maiwasan na masilip ng mga classmates ko ang pagiging close namin ni Sir Cruz. Kung ano-anong katawagan ang tinatawag nila sa akin noon, dala na rin siguro ng inggit. Ang mga halimbawa noon ay sipsip, mapapel at teacher's pet. Pero alam ko naman sa sarili ko na hindi ko naman kasalanan kung bakit ako pinagkakatiwalaan ni Sir Cruz. Saka hindi lang naman siya ang guro na gano'n ang trato sa akin. Mabait din sa akin ang advisor namin at inaasahan din niya ako na tumingin sa klase namin kapag wala siya. Pero nung lumabas nga ang ganong issue, si Sir Cruz na lamang ang sinusunod ko. Yung ibang guro na nakikiusap sa akin ay tinatanggihan ko na sa pamamagitan ng pagsusuhestyon sa iba kong mga kaklase na gumawa noong bagay na pinapagawa nila. Pabor sa akin yon dahil habang tumatagal ay napapagod na rin ako sa mga inuutos ng aking mga guro. Nagpatuloy nga ang pagiging close namin ni Sir Cruz, papadudot. Minsan, hindi na lang tungkol sa subject namin ang aming pinag-uusapan. Dahil nagbabahagi na rin siya ng live story niya. Kinagiliwan ko naman yung pakinggan na para bang interesante akong malaman ang susunod na mangyayari sa buhay niya. Yon ang dahilan kaya lumalim ang pagkakaibigan namin, kaya lang yon din pala ang magiging mitsa para mag-ugat ng isang malagim na karanasan. Isang beses nagbilin si Sir Cruz na pumunta raw ako sa opisina niya ng uwian namin. May ibibigay daw siya sa akin. Siyempre bilang masunuring estudyante kahit na nagmamadali na akong umuwi. Kasi birthday ng mama ko at magdiriwang kami ng aking pamilya sa pamamagitan ng pagkain sa labas. Ay pumunta pa rin ako sa faculty ni Sir Cruz para sumaglit. Sabi ko sa sarili ko sana'y mabilis lang at hindi marami ang ibibili niya sa akin. Hindi nagtagal ay nakarating na ako sa faculty ni Sir Cruz at agad ko ngang pinuntahan ang kanyang lamesa. Mag-isa na lamang siya sa naturang kwarto. Siguro ay nagsiuwian na rin ang ibang guro. Nakangiti akong sinalubong ni Sir Cruz nang magtama ang aming paningin. Tapos ay tinanong niya ako kung kinandado ko raw ba ang pinto ng faculty room. Bagay na pinagtakahan ko kasi hindi ko naman ginawa. Pero sinabi niya na ikandado ko raw kaya bumalik pa ako doon para gawin ang inutos niya. Papadudot nung bumalik ako sa table ni Sir Cruz ay nakita ko siya na abala sa pagbubuklat ng lesson plan. Tapos ay dumiretso siya ng upo nung umupo ako sa upuan katapat niya. Nag-usap kami sandali at sinabi niya sa akin na meron daw akong lapses sa isa sa mga project na
ginawa namin. Mababa raw ang marka ko doon at mahatak nito ang grado ko sa pangkalahatan. Noong narinig ko yon ay agad na bumagsak ang aking balikat dahil buong akala ko ay ayos ang takbo ng mga marka ko. Yun daw ang rason kaya ako kinausap ni Sir Cruz. Tinanong ko siya kung ano ang pwede kong gawin para mabawi ang mababang marka na yon. Sinabi niya na simple lang naman daw ang gusto niya. At yon ay ang paligayahin ko siya. Oo, Papa Dudut. Tama nga kayo ng iniisip. Isang makamundong bagay ang gustong ipagawa sa akin ni Sir Cruz kapalit ng pagpapataas ng marka ko. Kaya nga gulat na gulat ako ng mga panahong yon dahil hindi ko akalain na maiisip niyang ipagawa sa akin ang kagimbal-gimbal na bagay na yon. Siyempre tumutol ako ngunit nagbanta siya. Naibabagsak ako kaya wala na akong nagawa pa. Doon na rin niya inamin sa akin na matagal na raw siyang humahanga sa akin at sa katawan ko. Matinding kilabot ang naramdaman ko ng mga panahong yon dahil ni sa hinagap ay hindi ko naisip na pagnanasahan ako ng sarili kong guro. At siya pa talaga na ginagalang at iniidolo ko. Sirang-sira ang kabataan ko nang gawin sa akin ni Sir Cruz ang kababuyang yon. At nagbanta pa siya sa akin na hindi lang niya ako ibabagsak kapag nagsumbong ako, kundi sisiguraduhin daw niya na hindi na ako makakapag-enroll sa ibang mga eskwelahan. Dahil sa takot na mangyari yon ay naging tikom ang bibig ko. At ang insidente ng pangahalay at pananamantala sa akin ni Sir Cruz ay naulit pa ng ilang beses. Sobrang hindi ko nakilala ang sarili ko dahil sa nangyari. Malaki na rin ang pinagbago ko. Hindi na ako yung maingay at palakaibigang caser na kilala ng lahat dahil naging tahimik na ako. Laging takot at magugulatin. Wala akong pinagsabihan ng pinapagawa sa akin ng guro ko. Dahil tumanim sa puso ko ang matinding takot. Gabi-gabi bago ako matulog ay pinagdarasal ko sa Diyos na sana'y mamatay na si Sir Cruz dahil para sa akin. Ayun lamang ang tanging paraan para makapaghiganti ako sa kanya, Papa Dudut. At nangyari nga ang bagay na yon noong gabi bago ang aming graduation, Papa Dudut. Ibinalita na lamang sa amin na namatay daw si Sir Cruz dahil sa atake sa puso. Noong narinig ko yon, ay napahagulhol ako. Nagtaka pa nga at nataranta ang mga kaklase at advisor ko. Mabilis nila akong inalo sa pag-aakala na nagluluksa ako sa pagkamatay ng paborito kong guro. Pero hindi nila alam na nagdiriwang ang aking puso dahil sa wakas natupad na ang pinakaasam kong nangyari sa manya kong guro, ang mamatay siya. Kaya nga sa unang pagkakataon simula na mangyari yon ay ngumiti ako pagkatapos kong tumahan mula sa pagkakaiyak. Sinabihan ko ang aking advisor at mga kaklase na ayos lamang ako, na nadala lamang ako ng aking emosyon at pagkatapos ay pinaniwalaan naman nila ako, Papa Dudut. Kaya nga kahit na nagluluksa ang aming eskwelahan dahil nalagasan sila ng isang magaling at veteranong guro ay nagdiriwang naman ang aking puso. Dahil wala na sa mundong ibabaw ang abuser ko. Bagaman napagtanto ko rin na hindi pala sapat ang kamatayan dahil bigla ko na lamang naisip na sana'y nabulok na lamang siya sa bilangguan para pagdusahan niya ang kasalanang nagawa niya sa akin. Doon ko nga naisip na ilan pa kayang inosenteng batang lalaki ang namanyak ng walang hiyang guro na yon sa tinagal-tagal niya sa serbisyo. At doon ko rin na-realize na hindi lang pala mga kababaihan ang naaabuso ng sexual. Maging ang mga kalalakihan din. Hindi ligtas ang sinuman sa pagnanasa ng isang demonyo. Papa Dudut, akala ko ay makakalagpas ako mula sa masalimuot na karanasan na naranasan ko mula sa mapang-abuso kong guro, ngunit hindi pa rin pala. Dala-dala ko pa rin kasi ang matinding takot na yon sa aking pagkatao
hanggang sa tumungtong ako sa kolehiyo. Kaya nga naging mailap na ako sa mga guro. Di na nakikipaglapit sa kanila. Ultimo sa mga kaklase ko ay hindi na rin ako masyadong close. Dumidistansya na rin ako sa mga lalaki na kaedad ni Sir Cruz dahil ayaw kong maulit ang sinapit ko sa kanya. Kapag mag-isa ako ay kung ano-anong pumapasok sa isipan ko. Marami akong tanong sa sarili ko at kapag nagpupunta ako sa ibang lugar na hindi pamilyar sa akin ay natatakot ako. At napapaisip kung ligtas ba ako doon. Yun na nga siguro ang trauma na dala-dala ko ng dahil sa nangyari sa akin sa kamay ng guro ko. Na buong akala ko ay matatapos na noong namatay siya ngunit hindi pa pala papadudot. Noong lumipat ako rito sa Manila pagka-graduate ko ng college ay may una akong apartment na tirahan bago itong inuupahan ko sa kasalukuyan. Maganda yon, spacious at tahimik. Nasa 3 palapag yon ng apartment building na tinitirhan ko. Bali hanggang 4 na palapag kasi yon papadudot. Tapos natatandaan ko, sa may bintana ko ay mayroong malago na puno ng mangga. Nakatanim yon sa loob mismo ng bakuran ng may-ari at pagmamay-ari rin nila. Minsang nabanggit sa akin ng landlord ko na tinanim pa raw yon ng tatay niya. Mahilig kasi yon sa halaman at talaga namang may green thumb, kaya madaling makapagpabuhay ng tanim. Nung pinakita sa akin ng landlord ko ang larawan ng namayapan niyang tatay ay gano'n na lamang ang gulat ko sapagkat kahawig yon ni Sir Cruz. Pero hindi yon ang manya kong guro dahil nauna naman yung namatay kesa sa tatay ng landlord ko. Ewan, hindi lang ako nakamove on sa naranasan ko. Kaya siguro kahit saan ay nakikita ko ang mukha ng abuser ko. Sa pagpapatuloy ng paninirahan ko sa dati kong apartment, masasabi ko na maayos naman ang unang 1 buwan ko doon. Hanggang sa sumapit ang pangalawa at doon na nagsimula na nakakaramdam ako ng kababalaghan. Nagsimula lamang yon noong may mga naririnig akong yabag sa pasilyo ng aking apartment this oras ng gabi. At nakakaamoy ng usok na parabang nasusunog mula sa labas. Pero nung ininspeksyon ko naman ay wala namang nasusunog. Natakot ako dahil naisip ko na what if may kapre sa puno ng mangga sa tapat ng bintana ko. Simula noon ay nilagyan ko na ng kurtinang bintana ko at palaging sinasara tuwing gabi. Papadudot nagpatuloy pa rin na nakakaamoy ako ng usok na parabang may nasusunog ng mga sumunod na linggo. Sunod naman noon ay nakakaamoy na ako ng kandila at bulaklak ng patay. Kaya naman hindik na hindik ako at nagsimula na akong mabalisa. Halos ayaw ko nang lumabas ng kwarto na nirerentahan ko at hindi na rin ako makakain ng matino. Pero ang pinakamalupit pa nga sa mga karanasan kong yon ay nung nagsimula na akong managinip ng masama papadudot. Naranasan kong managinip na may pugot na ulo raw na humahabol sa akin. Kung minsan ay kabaong naman at may mga bangkay na mula sa hukay. Ewan kung bakit ganon ang panaginip ko na nakakasagabal at nakakapagpabagabag sa akin ng husto. Palagi ako nagigising na balisa at nangihina. Pero meron din akong masamang panaginip na hindi ko talaga makakalimutan. At yun ay nung ginahasa ako ng demonyo sa panaginip ko. Figura yun ng isang lalaki at wala akong nagawa kundi ang magpatianod na lamang sa kanya papadudot. Pagkagising ko ay hingal na hingal ako at takot na takot. Mas nadagdagan lamang ang takot na nararamdaman ko nang makitaan ko ng bakas ng kiss mark ang aking katawan. Ewan pero parang totoo talaga.
Hindi nagtagal ay naulit pa ng naulit ang tagpong yun hanggang sa nagkwento na ako sa landlord ko. Maging siya ay nahintakutan sa nangyari. Kaya nagsabi siya sa akin na magpagamot sa kakilala niyang albularyo. Hindi ako naniniwala sa mga albularyo. Pero for some reason ay nakumbinsi niya akong magpatingin doon. At nagimbal ako sa sinabi ng albularyo sa akin, Papa Dudut. Ayon sa kanya ay meron daw engkanto na nagnanasa sa akin at paulit-ulit daw akong pinagsasamantalahan sa aking panaginip. Nakatira raw ang engkantong yun sa puno ng mangga na nasa tapat ng bintana ko at matagal-tagal na rin niya akong gusto at sinusubaybayan. Bale, tiyempo lamang siya para makapasok sa aking panaginip. Dahil nga sa tindi ng takot ko sa mga nalaman ko ay nag-alsabalutan ako sa apartment na inuupahan ko. Ngunit bago ako umalis sa bahay ng albularyo ay binigyan niya ako ng pangontra dahil napansin niya na lapitin daw ako ng mga masasama. Hindi lang ng mga hindi natin nakikita kundi maging yung mga nakakasalamuhan natin. Biglang ang nagbalik sa aking alaalang masalimuot kong karanasan sa kamay ng aking namayapang guro. Napatanong tuloy ako sa sarili ko kung deserve ko ba ang bagay na yon. Pakiramdam ko kasi nasira ng husto ang kabataan ko, Papa Dudut. Ngunit wala naman akong magagawa para ibalik pa yon. Naging mahina rin ako na magsumbong sa aking mga magulang. Kaya hindi na napagbayad pa ang aking abuser. Tapos nung nagdesisyon ako na umalis na sa amin upang takasan ang masalimuot kong karanasan ay nagkaroon naman ako ng isa pang hindi makakalimutan na karanasan sa inupahan kong apartment sa Maynila. Hindi ako madasalin, ngunit nang dahil sa mga karanasang yon ay natuto akong lumapit sa Panginoon, Papa Dudut. Kaya nga kahit aloof ako sa tao ay dumadalo pa rin ako ng misa kahit online, lalo na tuwing linggo. Parang ko yon upang magkaroon ako ng pananampalataya sa may kapal na hindi na muling maulit ang masalimuot kong karanasan. Bukod doon ay nagpapa-counseling na rin ako, Papa Dudut, para makatulong sa aking mental health. Alam ko kasi na hindi ko basta-basta maaalis ang trauma na iniwan sa akin ng karanasang kong yon nung kabataan ko. Kaya naman humingi na ako ng tulong at malaki ang naitulong nito upang maging maayos ang disposisyon ko sa buhay. Tahimik na ako sa bagong apartment na nilipatan ko matapos ang nakakatindig balahibong karanasan ko sa huli kong inupahan. Hindi na ako nananaginip ng masama at wala na ring masamang elemento na humahalay sa akin. Pilit ko mang kalimutan ang masalimuot kong nakaraan. Alam kong nakakintal na yon sa pagkatao ko. Kaya hindi ko na yon magagawang takasan pa. Kaya nga tinanim ko na lamang sa isipan ko na may dahilan. Kaya nangyari yon sa nakaraan. Ibig sabihin ay doon na lang yon at hindi na ako magagambala pa sa kasalukuyan. Makapangyarihan ang ating isipan. Naniniwala ako doon. Kaya nga kapag iniisip ko na kaya kong makausad mula sa mga trauma ng buhay ko ay siyang nangyayari dahil kinakaya ko. Nilakipan ko rin ng panalangin, paniniwala at pagtitiwala sa may kapal upang higit na magkatotoo. Sana po ay magsilbing babala at awareness ang kwentong ito sa mga tagapakinig natin na hindi lang mga kababaihan ang pwedeng pagsamantalahan. Maging kaming mga kalalakihan din. At kung sakali mang mangyari ito sa mga kapwa ko lalaki, nakikiusap ako na wag lang kayo basta manahimik katulad ng ginawa ko. Lumaban kayo sa pamamagitan ng pagsusuplong sa mga abusers ninyo. Dahil hindi porket lalaki tayo ay pwede na nila tayong maabuso. Huwag tayong pumayag na maging produkto ng trauma nang dahil lamang sa mga nagnanasa nilang laman sa makamundong bagay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong basahin sa inyong channel. Idol na idol ko po kayo
at ang programa ninyo. Lubos na gumagalang. Kaiser. Hindi lahat ng mga nakakasalamuhan natin ay mabuting tao. May iba sa kanila na mapang-abuso at tinatago nila ang masasamang balaki nila sa maamo nilang mukha. Kukunin nila ang ating loob upang magawan tayo ng masama. Kaya nga sa mga magulang dyan na mayroong mga anak ay huwag tayong makampante. Babae man o lalaki ang ating mga anak, pareho nating pakaingatan laban sa mga taong halang ang kaluluwa. Huwag natin silang pabayaan. Lagi natin kumustahin ang araw nila. Gawin natin silang kaibigan para pagkatiwalaan nila tayo. At sa mga masasamang loob dyan na walang takot gumawa ng masama sa kapwa, may puwang na kayo sa impyerno. Masusunog doon ang mga kaluluwa ninyo. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe. Silipin niyo po para mapakinggan ang ibang mga horror stories narrated by Jason Steele at once in a while by yours truly Papa Dudut. Hanapin ang Papa Dudut Family YouTube channel. Hanggang sa muli, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut